Ito isang kwentong katang-isip at gawa ng imahinasyon batay sa gawa ng iba't ibang paghahambing sa mundong ginawalan natin. Ito ay kwentong pantasya, o kaya pantakwento, kung sa akin tawagin, kaya simulan natin ang kapanapanabik na pantakwento. Ang simula ng kwento. Ang pananakop ng dilim. Sa pinakailalim ng mundong ibabaw, sa pusod ng apoy at kadiliman, may mga nilalang na matagal nang nakakulong, mga espiritong isinumpa, mga demonyong gutom sa kapangyarihan at paghihiganti. Sa loob ng 1,000 taon, sila'y naghintay. At ngayon sila'y muling bumangon. Isang gabi ng kidlat at walang patid na ulan, bumuka ang lupa. Mula sa kailaliman, lumitaw ang mga nilalang ng kasamaan, na may mga matang naglalagablab at katawan na waring apoy ang laman. Sila'y nagsanib sa mga taong masama rin ang budhi, mga kriminal, mga mambabatas na gahaman, mga makapangyarihang nilamon ng kasinungalingan at kasakiman. Ang mga taong ito ay hindi na tao. Sa pagdikit ng mga espiritu sa kanilang mga kaluluwa, nagkaroon sila ng kapangyarihang lampas sa imahinasyon, mga kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag ng agham, kagalingang makapatay sa isang titig, makasira ng isang lungsod sa isang salita, at makontrol ang isipan ng kahit sinong tao. Sinakop nila ang mundo. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga bayan at lungsod. Ang mahihinay inalipin. Ang mga ayaw sumunod ay pinahirapan, ibinilanggo, o pinatay. Ang sangkatauhan ay dumanas ng bangungot sa tunay na anyo nito. Naging alipin ng kadiliman ang daigdig. Ang liwanag ay unti-unting naglaho. Ngunit sa bawat dilim, may munting liwanag na nananatiling naglalagablab. Sa isang sulok ng mundong nilamon ng kasamaan, may mga nilalang ding tahimik na nagbabantay. Mga taong hindi pinili ng kasamaan. Mga nilalang na isinilang upang labanan ang kadiliman. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-comment ka at sabihin ituloy ang kwento para sa Kabanata 1 dahil unang bungad pa lamang yon, hindi pa nagsisimula ang tunay na kwento.